Hindi natin maintindihan. Pag hindi nila Civilian, nakuha, pero ang pinapairal parang walang justisya. Kung ano lang yung maisipan. Trip-trip lang talaga. Talagang mensahe ito sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno, gobernador, mayor, mga kongresista. Mensahe ito na kung hindi kayo susunod sa gusto namin, ganito ang mangyayari sa inyo. At itong administrasyon Malinaw na mensahe ito. pag hindi nila nakuha, Ngayon, yung mensahe ko naman, meron akong gustong ipaabot sa ating mga kasundaluhan, kapulisan. Siguro maganda, isang araw, nasa bahay kayo, pagmasdan nyo yung mga anak ninyo. Yung pamilya ninyo, pagmasdan nyo. very basic yan. Diba? Isipin nyo, At itong administrasyon na to, ano ang kinabukasan nila nakuha, sa ilalim ng administrasyon na to. Isipin nyo kung ano ang mangyayari sa kanila dahil sa itong policy ngayon ng gobyerno kung saan nagkukort siya ng giyera. Isinusubo yung bansa sa hindi kinakailangan na gulo dyan sa West Philippine Sea. At itong administrasyon Paano? na to, Kung sumiklab yung giyera, nakuha, soldiers, coast guards will be massacred. Ngayon, isipin nyo yung mga anak ninyo. Anong mangyayari dyan? Anong kinabukasan ang hinaharap niyan? Isipin nyo yung mga iiwanan nyo. Hoy, 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 hoy. Umisig ka na Pinoy. Hoy, 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 hoy. Umisig ka na Pinoy. Hoy, 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 hoy. Umisig ka na Pinoy. Ang problema kasi, bakit hindi matanggap ng mga tao yung kanilang gustong iupong gobernador, yung vice-gobernador? Dahil nga, itong vice-gobernador na to, ito yung nireklamo na namin dahil sa reklamo ng taong bayan na sobra magnakaw ng kahit pera ng mga mahihirap, ninanakaw. Yung AICS, Assistance to Individuals in Crisis Situation. Nasa krisis na yung mga tao, nanakawan pa. Paano nila ninanakaw? Halimbawa, namigay ng AICS, 5,000 pesos pinapapirma sa recipient. Babawiin nila yung 4,000. Saan na pupunta yung 4,000? Ang balita ko, hinahati-hati nila. Itong vice-gobernador, mayroong share. Yung regional director ng DSWD, may share. Kanya halos linggo-linggo nandito sa Tagum City, kumukuha ng dividendo niya. Yan ang problema dito sa Davao del Norte. Kung naghahanap kayo ng korupsyon, punta kayo sa Davao del Norte, marami dito. Dahil nga, ang DSWD Regional Director ay nakikipagkuntsaba dito sa mga pamilya ng Uy, pamilya ng vice-gobernador, na itong si Oyo Dikawat Uy. Yan ang may pasimuno dito sa lahat ng korupsyon sa probinsya. Siya ang may pasimuno. Dito naman sa Tagum City, ang may pasimuno, yung kanyang ama na mayor sa Tagum City. Lahat ng illegal nandito sa Tagum City ngayon. Bumabaha ng Shabu dito sa Tagum City. Hindi lang ito nare-report sa national news. Pero pumunta kayo, mag-imbestiga tayo dito sa Tagum City. Nandito lahat ng illegal. Illegal na pasugalan sa mga barangay nandito sa Tagum City. Dahil tinutukahan niya yung mga barangay captain ng monthly o weekly para ibigay sa kanya. Ganon po ang kalakaran dito sa Davao del Norte. Ngayon, hindi ko maintindihan kung anong takbo ng gobyerno sa panahon na ito.
itong administrasyon na to, pag hindi nila nakuha o yung suporta ng isang government official, ang gagawin nila, tatanggalin nila, papalitan nila ng kanila yung mga taong pumapayag na magpagamit sa kung anong gusto nila.